Magandang araw, kids. Ngayon ay araw ng linggo. Ang bilis ng panahon, no? First Sunday na ng October ngayon. At ngayong araw, tayo muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, welcome sa gawain ng ating Panginoon. Nawa tayo lahat ay nasa mabuti na kalagayan. So, bilang pasimula, tayo muna ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin yung minamahal kita. Namahal kita. Sinasamba kita sa aking buhay ay ikaw. Nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Purihin ka, purihin ka, dakilang Diyos, sinasamba kita. Purihin, purihin ka, purihin ka, sinasamba kita. Yes, tayo ngayon ay manalangin. Yes, Lord, purihin ka. Patuloy, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli, O Diyos, makakapag-aral po kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin, patawarin niyo po kami, Jesus, sa aming mga kasalanan. At dalangin po namin, nahugasan po kami ng iyong banal na dugo. At nawa, Lord, maging malinis po kami sa iyong harapan. Dalangin po namin ano pa ng aming pag-aaralan. Samahan niyo po kami at gabayan. Hayaan mo, Lord, na maabot kami ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa Panginoon Jesus. Ayan, kids. So, ngayong araw, tayo nga ay mag-aaral, no? Pero bago ang lahat, i-review muna tayo ng konti, no? Yung ating napag-aralan nung nakaraang Sunday na si Ate Ana ang nagturo ay tungkol sa pagiging paayos ng Diyos, no? Mapapansin nyo, inayos ng Lord yung lipi ng Israelites, no? At sinabi doon kung saan sila titira, saang lugar, no? At pinakita lang doon kung gaano kaayos at gaano kaorganisado ang ating Panginoon. So ngayong araw naman magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng ating salita, ng salita ng ating Panginoon, at ito ay matatagpuan sa Bilang chapter 3 verse 1 to 39. At ito ay tungkol sa mga tungkulin ng mga Levita. Yan. Kids, kung hindi nyo alam at panibago sa inyong paningin, ang mga Levita kids, ito yung mga naglilingkod sa loob ng templo o ng tabernakulo. Sige, para mas lalo natin maintindihan, buksan natin ang ating Biblia sa Bilang chapter 3 verse 1 to 39. Ayan. Sige kids, kuha kayo ng Bible tapos basahin natin. Basahin natin ha. Sabay-sabay tayo. Sabayan yung square. Sulat dito, ito ang salinlahi ni Aaron at Moises nang kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab na siyang panganay at sina Abihu, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang pari na magsisilbi sa toldang tipanan. So ito ay nakita nyo kids, nagbigay ng assignment ang Lord ng tungkulin no, doon sa mga anak ni Aaron. So ang Lord, para kaugnay ng pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday, ng Lord ay maayos na Diyos. Gusto niya maayos. So tatalaga siya ng mga tao na kung saan sino yung mumuno o sino yung mangunguna sa isang bagay, no, patungkol doon sa kanilang ginagawa. Sila, ngunit
sina Nadab at Abihu ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai nang magsunog sila ng handog kay Yahweh sa magitan ng apoy na hindi tinalaga para roon. So nakita niyo naman kids, no? Maliban sa ang Diyos ay nagtatalaga sa atin ng mga alam talaga ang Lord sa kanila ng mga dapat nilang gawin o tungkulin, kailangan pa rin nilang sumunod ng naayon sa utos ng Panginoon. Nakita nyo kids, no? Namatay yung dalawang tao doon. Bakit? Kasi hindi sila sumunod. Gumamit sila ng apoy na hindi itinalaga doon para sa pang-alay. So, panghandog. So, ibig sabihin kids, tayo, kahit na may mga pagkakataon na halimbawa sinabi, oh, ikaw Kuya Earl, ikaw magtuturo sa mga kids. Hindi ibig sabihin no, na si Kuya Earl gagawa lang ng kung anong gusto niya. Kailangan magtanong pa rin tayo sa Lord. No? Kasi syempre, gawain ng Lord. So, ibig sabihin, dapat nagtatanong tayo instruction o humihingi tayo ng gabay at tulong sa Panginoon. Kasi gawain pa rin yun ng Panginoon. Wala silang anak, kaya sila Eleazar at Itamar ang naglilingkod bilang hari hanggang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tipunin mo ang lipi ni Levi at italaga mo sila bilang katulong ni Aaron. O yung lipi naman ni Levi, yun, diba? Nakaraan may 12 lipi. Yung mga yung lipi naman ni Levi ay nakatalaga para sa pagtulong kay Aaron sa loob ng tabernakulo. Yan. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa todang tipanan at ang mga mamayan sa kanilang paghahandog. So, yun yung assignment, no? Ayun yung tungkulin nila, yung dapat nilang gawin. Tulungan si Aaron at yung mga mamayan o yung mga Israelites saan? Sa paghahandog. Sila ang mga siwa sa mga kagamitan sa loob ng todang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita at sa kanilang pagsamba. Diba? So, ibig sabihin, kids, kahit pala yung mga gamit sa loob ng church, meron palang tagapangalaga doon. At sa atin, kids, merong ina-assign sila Pastor Akiba, sila Pastor Shirley, kung sino yung magtatabi at mag-aalaga at mag-iingat doon sa mga gamit natin sa church. Yan. So, sige, tuloy tayo sa pagbabasa. Ang tanging tungkulin ng mga Levita ay tumulong kay Aaron at kanyang mga anak sa gawain nila sa toldang tipanan. So, yun lang yung kanilang gagawin. Wala silang ibang gagawin. Wala silang ibang tungkulin. Kundi yung mga nabanggit lang kanina. Ano ngayon? Tulungan si Aaron sa gawain sa toldang tipanan at yung mga mamamayan sa paghahandog at pagpupuri kay Yahweh na ating Diyos. Si Aaron naman at ang kaniyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari. Ayan. At sila lamang ang gaganap ng mga gawain kaugnay nito. Sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap ng tungkulin na pari ay dapat patayin. O kids, ibig sabihin sila Aaron, sila lang yung nakatalaga doon na maging pari. Ngayong kids, ang pari ay hindi sumisimbolo na dapat lalaki lang para malinaw. No? Ang pari ay ibig sabihin siya yung tagapanguna sa church sa atin si Pastor Akiba, no? Kaya minsan may mga turo sa atin ng mga pastora, ayan. Hindi kailangan lalaki, kids. Walang sinabi ang Lord na dapat lalaki. Kaya pwedeng maging babae, no? Pero ang tungkulin ng pari ay pangunahan ang sambayanan o ang kongregasyon sa pagpupuri sa Lord, sa pag-aaral ng salita, at sa mga gawain ng ating Panginoon. So, yun yung trabaho. Yun yung, hindi man trabaho, tungkulin. Yan. Pero parang ganun din, yun yung parang trabaho nila sa Lord, no? Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko ang Levita bilang kapalit ng mga pangalan lalaki, kaya sila para sa akin. Akin ang lahat ng panganay sapagkat nang lipunin ko ang lahat ng panganay sa Ehipto, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay, maging tao o hayop, kaya sila ay akin, ako si Yahweh. O, ang unang panganay na lalaki ay pag-aari daw nino ng Lord. No? So, ibig sabihin, automatic, yung mga lalaki na anak panganay ay mga Levita. So, maglilingkod sila sa Panginoon. Yan, mga firstborn, unang anak. Diba? Si Kuya Earl ay unang anak ng lalaki, panganay. Pero ngayon, diba, kahit nga hindi nga lalaki, pero panganay, diba? So, sa ngayon, kahit mga papanganay na babae, no, ay tinalaga para sa. Pero kids, lahat tayo ay halaga sa Panginoon, no? Yung tungkulin lang, yon. Sinabi noon ni Yahweh kay Moises
sa ilang ng Sinai, lahat ng lalaki sa lipi ni Levi mula sa gulang ng 1 buwan pataas ay ilista mo ayon sa kanilang angkan at sambahayan. Kaya ang lipi ni Levi ay nilista ni Moises ayon sa utos sa kanya ni Yahweh. Ito ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak naman ni Gershon ay sina Libni at Simei. Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang mga anak naman ni Merari ay sina Mahali at Musi. Ito ang talaan ng lipi ni Levi ayon sa kanyang mga angkan. So yung mga nabanggit na yun, yung mga lipi ni Levi na maglilingkod sa Panginoon bilang mga Levita. Ang angkan ni Gershon na binubuo ng mga sambahayan ni Libni at Shimei ay umabot sa 7,500 ang may edad na 1 buwan pataas. Nagkampo sila sa gawing kanluran. O, naalala nyo kids ha, noong nakaraan, nagtalaga ang Lord kung saan sila dapat, no? Kung Hilaga ba, Silangan, Kanluran o Timog. Sa likod ng tabernakulo at ang pinuno nila ay si Eliashaf na anak ni Lael. Sila ang mga siwa sa kayusan ng toldang tipan o tagapangasiwa sa kayusan. Ibig sabihin, ang tungkulin naman nila ay para maging maayos. O, peace and order. Yan, no? Para merong kapayapaan at kaayusan. Sa bubong, at sa tali nito, sa mga kortina, sa pinto, at sa bulwagan ng paligid at mga altar. So, ibig sabihin, kids, nakatalaga, no, na parang sila yung, nagtalaga na ang Lord, no, ng mga Levita para sa paglilingkod sa loob ng tabernakulo. At meron pang specific, ibig sabihin, meron pang talagang nakalaan. So, bawa ito, yung grupo nila Gershon, yung lahi niya ay para sa mga kortina, para sa mga tolda, no? So, para maging maayos. O ikaw dito ka, yan, sabi ng Lord. O ikaw dyan ka. Para hindi sila magkagulo-gulo. Alam nila kung saan sila talaga. Kasi nga, kids, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang angkan ni Kohat ay binubuo ng mga sambahayan ni Amram, Izar, Hebron at Uziel at umabot sa 8,600 ang mga kalalakihang 1 buwan patas edad. Sila ay sa gawing timog ng tabernakulo, pinagkampo at pinangunahan ni Elizaphan na anak ni Uziel. Sila naman ang mga laga sa kaba ng tipan. O yan kids, aalagaan nila yung Ark of the Covenant. Sila yung mapapantili ng maayos ito. Sa mesang lalagyan ng handog at sa ilawan, sa altar, at sa kagamitan ng mga pari at sa mga tabing. Sila naman doon, kids. Di ba? Ang galing ng Lord, no? Kung papansin nyo, talagang nagbigay ang Lord na kung saan designated. Oh, sorry, sa English yun. Saan ka talaga nakatalaga. No? Hindi ang Lord, bahala kayo dyan. Walang ganun sa Lord. Parang, ang Lord, maayos siya. Kaya nga kids tayo, nagpe-pray tayo, 'di ba? Kung may mga plano tayo, ayan, katulad kahapon, kids, kakatapos pa yung meeting. Para magkaayusan, pinagpe-pray. Humingi tayo ng tulong sa Lord kasi ang Lord gusto niya maayos. Tingnan niyo ngayon, kids, ang galing ng Lord. Ang si Eleazar na anak ni Aaron ang magiging pinuno ng mga Levita at mamahala sa mga katulong sa paglilingkod sa santuario. Si Eleazar ang mamamahala no naman daw sa bilang pinuno ng mga Levita. Ang angkan ni Merari ay binubuo ng sambahayan ni na Mahali at Musi at umabot sa 6,200 ang kalalakihang may edad na 1 buwan pataas. Ang pinuno nila ay si Zuriel na anak ni Abihail at ang pinakaumpuhan nila ay sa gawing hilaga naman ng tabernakulo o kids sa hilaga naman. Yung una sa kanluran, yung pangalawa sa timog. Ngayon naman, etong kalamerari sa hilaga ng tabernakulo. Ang tabernakulo kids ay church. Yan, nila noong panahon na yon. Sila ay ang pamamahala sa mga gamit sa tabernakulo tulad ng haliging patayo at pahalang poste, patungan ng mga poste at lahat ng kawit na gamit dito. Sila rin ang pinamahala sa mga poste, sa patungan ng mga poste, sa mga tulos at mga panali sa bulwagang sa labas. So yung physical, ibig sabihin kids, yung mga poste mismo, yung mga tali, yung mga lubid na ginagamit para itayo yung tabernakulo, sila ngayon yung naka-assign doon. O sila ngayon yung nakatalaga para ayusin, panatilihin na maayos, at siguraduhin na maayos yung mga gamit na yon. Magkakampo naman sa gawaing silangan ng tabernakulo. Ngayon naman, 'di ba? O silangan naman.
Sa harap ng todong tipan, sina Moises at Aaron, nasa silangan si Moises at si Aaron ng tabernakulo. Ang mga anak nito, ang tungkulin nila ay sa loob ng santuario, gawin ang anumang kailangan gawin para sa Israel o paglilingkod para sa Israelita. Sino mang lumapit sa dakong lanal, liban sa kanila ay dapat patayin. Ang kabuang bilang ng Levita na naitala ni Moises at Aaron ayon sa utos ni Yahweh ay 22,000. So ang trabaho ni Moises at ni Aaron ay pumasok sa dakong banal kung saan nandoon ang mismong doon nakikipag-usap. Sabi yung kids, no, kung sino man daw pumasok doon na hindi karapat dapat ay mamamatay. Bakit mamamatay? Kasi kids, nandoon ang presensya ng Lord. Banal ang presensya ng Diyos. At doon, pag ikaw pumasok ka doon, lapastangan ka, ibig sabihin parang, makulit ka, ayong makinig, mamamatay kids. Kasi ganun sila ka hayos. Ganun ka banal ang Diyos. Ayaw kasi makasalanan tayo, madumi tayo, kids, no? So, pero kahit ganun tayo ay minahal pa rin ni Jesus, no? So, ano yung dapat tunan ngayon natin, kids? Na meron tayong tungkulin na dapat gampanan, alinsunod sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang Lord, hindi siya yung bahala kayo kung sinong gusto magpaawit dyan. Bahala kayo kung sino gusto magturo dyan. Bahala kayo kung sino gusto magturo sa kids, magturo sa youth. Walang ganun kids sa youth, sa Lord. Ang Lord, maayos siya, may itinatalaga at meron tayong tungkol na dapat gampanan. Ibig sabihin, kids, ang Lord, pag tayo inassign, inaasahan ng Lord na gagawin natin kung ano yung dapat na inaasahan sa atin. So, dapat ginagawa natin yung best natin. Dapat ginagawa natin ano yung dapat, ano yung maganda, ano yung karapat-dapat para sa Panginoon. So, hindi lang tayo laging humihingi ng biyaya, hindi lang dapat tayo humihingi ng tulong, tayo ay naglilingkod at sa paglilingkod natin may tungkulin tayo na dapat tayong gampanan at inaasahan ng Lord na gagawin natin yun. At magagawa lang natin yung kids kung tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon. So tayo ngayon, nawa ay may natutunan tayo at may napulot tayo kids sa ating pag-aaral kahit maikli lang yun at kahit simple lang. Tayo ay magtapos sa panalangin. Yes, Lord, puri at magpapasalamat po kami sa araw na to na kami po'y nakapag-aral gamit ang iyong mga salita. Dalangin po namin tulungan niyo po kami na magampanan anuman po yung tungkulin na pinagkaloob niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng biyaya at habag at tulungan niyo nga po kami na magampanan yon sa araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala at nawa, Panginoon, pagpalain niyo po yung bawat isang nakinig at pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, ito pong aming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. God bless, kids. See you next week ulit.